Marahil totoo na lumalamig ang pag-ibig, pero hindi kusa. Nakagawa ka ng dahilan kung bakit ito lumamig. Kaya naman ang marriage life mo nasira. Kaya lang paano naman kung nagpakasal ka lang dahil sa pera? Magandang oras mga kaabang, narito ang tampok nating kwento ngayon. Kwento ng buhay at pag-ibig ni Jurik, hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kaabang mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat mga kagaya kong masugid na taga-subaybay ng mga kwento. Tawagin niyo na lang ako sa aking palayaw na Jurik, na siyang matagal ko nang ginagamit upang itago ang pangalan kong makaluma, Juan Ricardo. Hindi ako writer, subalit nag-effort akong pag-aralan ng mga written stories sa lumang Tumblr account mo noong DJ ka pa, Kuya Bono, kaya kahit papano ay may mga nakuha kong ideya kung paano mailahad itong payak na kwento ng buhay at pag-ibig ko. Nandito rin sa Japan ang aking lolo Juan. Haponesa ang kanyang pangalawang asawa. Maaga daw kasing pumanaw ang aming tunay na lola. Nagkanak lamang siya ng 3, sina Tita Marisa, Tito Miguel at si Mama. Si Tita Marisa ay nagkaanak lang ng isa mula sa kanyang ex-husband. Si Ate Queenie ang nag-iisa niyang anak. Hindi na ulit siya nag-asawa. Si Tito Miguel naman ay may 3 anak kay Tita Ana, 2 lalaki, sina Kuya Harry at Kuya Anton at ang nag-iisang babae na si Becca. 3 din ang anak ni na Mama. Panganay si Ate Dayan, sumunod ako at bunso si Gerald. Si Lolo Juan ay napakahilig magpalaro, magpa-contest. Noong mga bata pa kami, tuwing uuwi siya dyan sa Pilipinas, galing Japan, inaabatan lagi namin ang halos araw-araw na contest sa aming magpipinsan dahil may mga premyong pangmalakasan, pera at laruan o gadget. Natatandaan ko pa nga, siguro ako ang kauna-unahang nagkaroon ng Nintendo Game Boy Color dyan sa Pilipinas noong 1999 kasi kare-release lang daw yun sa Japan noong bago umuwi si Lolo Juan para magbakasyon. At noong high school na kami, year 2000, nakaisip na naman ng bagong pa-contest si Lolo Juan kahit nasa Japan siya. Kung sino sa amin ang makakuha ng 93% na average sa report card, tatanggap ng 9,300 pesos. Kung 95 ang average mo, 9,500 pesos ang ibibigay sa'yo. In-encourage kami ng mga magulang namin na paghusayan ang pag-aaral namin para manalo, kaso ni isa sa amin ay walang nakakuha ng 90% man lang na average kaya walang nanalo. At noong mga binata't dalaga na kami, ay inanunsyo ni Lolo Juan ang kanyang ultimate challenge para sa kanyang mga apo. Ito ay ₱1,000,000 worth na ang halaga at iyon na rin ang aming mana. Ganito naman ang ultimate challenge na yon. Kung sino man sa amin ang mag-aasawa na, ay makukuha na niya ang kanyang mana na 10 million pesos kung may naipon na siyang 1 million pesos mula sa kanyang sariling pagsisikap o pagtatrabaho. Halimbawa, 21 ka na, may girlfriend ka at may 1 million pesos ka na sa bangko mo mula sa pagsisikap mo, pwede ka na mag-asawa at makukuha mo na ang mana mo na 10 million pesos. Pero ang pagkakaipon mo ng 1 million pesos sa bangko mo ay documented dapat.
Kailangan mong mapatunayan na galing talaga yon sa pagtatrabaho mo. Hindi pwedeng magmula yun sa contest o anumang games o sugal na sinalihan mo. Dapat mula yon sa legal mong pagtatrabaho. Simple ang layunin ng ultimate challenge na yon ni Lolo Juan. Gusto lang niyang mapatunayan na handa ka na talaga sa pag-aasawa kasi may 1 million ka na at deserve mo rin ang ultimate na pabuya, ang 10 million pesos na makukuha mo kapag ikinasal ka na. Samantala, sa mga wala pang 1 million pesos na naipon, ibig sabihin ay kailangang magsikap pa, magsipag pa. Ang pamana ni Lolo Juan ay talagang kailangang paghirapan pa bago makuha. Hindi nakasali si Ate Queenie sa Ultimate Challenge. Siya ang panganay na apo at marangya naman kasi ang buhay niya dahil mayaman ang daddy niya. Si Tita Marisa kasi ay kabit lang ng daddy ni Ate Queenie. Ang kauna-unahang nakatanggap ng 10 million peso mula sa Ultimate Challenge ay si Becca, bunsong anak ni na Tito Miguel at Tita Ana. Si Becca ang black sheep sa kanilang pamilya. Sakit siya ng ulo ni na Tito Miguel at Tita Ana noon kasi mabarkada at masyado pang liberated. First year high school pa lang siya noon ay nakipag-boyfriend na siya kay Buensi na kaklase ko ng first year high school kami. Gwapo kasi si Buensi at matalino pa kaya siguro na in love sa kanya ang pinsan at kababata kong si Becca. Ilang beses din silang nagka-break noon pero laging nagbabalikan at sila pa rin ang nagpakasal sa edad lang na 24 noon kasi nga magkaka 10 million na si Becca once na makasal sila. Umuwi din si na Lolo noon kasama pa ang Japanese wife niya at nag-iisang anak nilang si Kenzo. Cold cash na ibinigay ni Lolo ang 10 million pesos na nakalagay sa isang makintab at kulay green na maleta. Ibinigay yon sa reception ng kasal ni na Becca at Buensi. Lahat noon ay namamangha, nainggit at na-inspire. Pati ako, syempre, kaya lang napakalabo sa akin noon dahil sa sitwasyon ko ang magkaroon ng 1 milyong peso kasi nakikipaglaban na naman ako noon sa mundo ng pag-ibig sa pangatlong pagkakataon. 24 na rin ako noon, Kuya Bono. Tapos na rin ako ng BSBA Major in Financial Management sa PSU or Pangasinan State University Asingan Campus, and that time ay nagtatrabaho na rin ako sa isang sikat na pawn shop sa Urdaneta na kapitbayan lang ng aming bayang Asingan. Pero ang sweldo ko noon ay provincial rate lang at hindi ako gaanong nakakaipon dahil maggastos ang girlfriend kong si Joyce noon. Hindi naman siya materialistic. Mahilig lang siyang mamasyal, magbakasyon at yon ay once a month naming ginagawa. Kapag katatapos lang naming magsweldo at kapag nagplano kami na hindi natuloy, magkakaproblema ako dahil magtatampo si Joyce sa akin, mag-aaway kami at hahamunin niya ako ng breakup. Pangatlong girlfriend ko si Joyce. Nakilala ko siya sa munisipyo noong time na nag-a-apply ako ng trabaho sa Cebuana. Kumuha ko noon ng sedula at nakasabay ko si Joyce sa mahabang pila. Doon kami nagkakilala. Business course din ang tinapos ni Joyce sa Urdaneta City University.
Mayroon siyang tita na taga Ordaneta at doon siya nakatira noong nag-aaral siya dahil ang bahay nila sa Asingan ay nasa boundary ng Asingan, Villasis. While ang sa amin naman ay mas malapit sa Binalonan. Ibig sabihin ay magkalayo kami ng bahay kahit nasa iisang bayan kami. Pero nung manligaw ako sa kanya ay easy lang ang puntahan siya kahit malayo. Nanghihiram ako ng motor noon para lang madalaw siya. Unang sweldo ko sa Cebuana noon ay pinang-down ko ng motor na installment. Si Joyce pa ang pumili ng model kasi marunong din siyang magmotor. Yamaha Mio Mixi ang pinili niya. Hindi yun ang pinakagusto ko pero hinayaan ko na lang kasi malakas siya sa akin. At isa pa, ang motor na yon ang nagdala sa amin ni Joyce sa napakaraming lugar. Hindi lang sa halos buong lupain ng Pangasinan kundi maging sa Baguio, La Union, Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. Monthly kaming nagro-road trip at kung saan ang destination namin, doon na rin kami matutulog. Unang road trip namin mula nung mailabas ko na ang motor na yon ay noong September 23, 2009 at sa Baguio kami nagpunta. Natulog kami sa isang mumurahing hotel at doon noon unang may nangyari sa amin. Siya ang kauna-unahang babaeng nakaniig ko, Kuya Bono, pero hindi ako ang nakakauna sa kanya. Hindi ko naramdaman na hindi ako ang una nung mag-sex kami pero kusa niyang inamin na dati na siyang nagtiwala sa iba. Sabi ko noon okay lang. Hindi naman niya kasalanan kung naloko siya. Kaya lang sa pagdaan ng maraming araw, hindi ko namamalayang ako na din pala ang naloloko niya. Dahil may nakilala siyang dikotse at doon na siya sumasama tuwing payday at sa malayo sila nakakarating. Maynila, Quezon, Rizal, Bicol. 3 taon ang sinayang ko kay Joyce. Hindi lang panahon kundi pera kasi wala talaga akong naipon sa halos 4 na taon kong pagtatrabaho. 27 na ako noon pero kahit 10,000 pesos ay wala ako sa bangko. Samantalang ang mga pinsan kong sina Kuya Harry, Kuya Anton at ang kapatid kong si Ate Dayan ay mga nakapag-asawa na. Mga milyonaryo na sila dahil nakuha na rin nila ang green na maleta na naglalaman ng 10 million pesos. Kami na lang ng bunso kong kapatid na si Gerald ang hindi pa nakakapag-asawa noon pero si Gerald, noong 2013 at 27 na ako, 25 siya, ay mayroon na siyang mahigit 500,000 pesos sa bank account niya. While ako, wala pang 10K ang laman ng bangko ko. Walang nagsabing ako ang the biggest loser noon. Walang nangangantyaw sa akin kasi marespeto ang angkan ko. Pero hindi si Lolo. At isang tawag ang natanggap ko mula kay Lolo Juan na tuminag sa akin. Napag-iwanan ka na ng mga kapatid at mga pinsan mo, Jurik. Anong nangyayari sa'yo? Mauunahan ka pa yata ng ading mo. Si Gerald ang tinutukoy niyang ading ko. Lo, minamalas eh. Nako, kaya pala minamalas ka eh. Kasi naniniwala ka sa malas-malas na yan. Eto, makinig ka, Jurik. Pagsampa mo ng 29 at wala ka pang mapapangasawa at wala ka pang 1 million, ako ang hahanap ng mapapangasawa mo. At nang makuha mo na rin ang berdeng maleta mo.
Umuo na lang ako nun kay Lolo Juan. May 2 taon pa naman ako bago mag-29 that time at may nililigawan ako ulit, si SPO3. Hindi siya pulis at tinawag ko lang siyang SPO3 nung kami na kasi ang pangalan niya ay Esperanza o Trinidad. Ang palayaw talaga niya ay SP, middle initial niya ay O at Trinidad nga ang apelyido niya. Kaya naging SPO3. Ang nakakatuwa ay pinangarap daw talaga niya maging policewoman pero dahil sa kahirapan sa buhay ay hindi niya naituloy ang pag-aaral ng criminology hanggang first year lang daw siya. Hindi pangit si SP. Hindi rin kagandahan. Matangkad siya para sa akin sa height niyang 5'3 kasi 5'6 lang naman ako. Pero may kakaiba sa kanya na sobra kong naibigan. Matapang siya at hindi siya takot basta't nasa katwiran siya. Isa siyang Ifugao. Half Ifugao, half Ilocano. Tatay niya ang Ilocano pero doon siya isinilang at lumaki sa Ifugao. Nakilala ko siya sa isa din naming suking karinderya. Kaming magkakaibigan kasi, sina Chris at Ronnie, mga kababata ko rin sila. At ang pinagtatrabahuan kong Cebuanan noon ay katapat ng mall na pinagtatrabahuan nila. Kapag lunch break ay magkakasama kami. May kanya-kanya kaming motor kaya't kahit medyo malayo ang 3 paborito naming kainan ay pinupuntahan talaga namin. Magkakaibang lugar din ang 3 karinderya na yon at kapag punuan yung isa, lilipat kami sa isa pa. At si SPO3 noon ay bago lang sa karinderya ng tito niya, kapatid ng nanay niya. Tito niya ang tagaluto at ang tita naman niyang hindi pala niya ka-vibes ang kahera at taga-dispatch siya ng mga order. Sa karinderyang yon, ng tito ni SP ay laging may lutong ulam na hindi pamilyar sa amin na taga-Pangasinan. Doon nga ako una at huling nakatikim ng what-what at hindi ko na inulit. Pero ang kumain doon ay inulit-ulit ko dahil na love at first sight nga talaga ako kay Esperanza. Dinaan ko sa text ang panliligaw ko kay SP at sinagot niya ako hindi dahil sa mahal niya na ako kundi dahil gusto niyang umalis sa tita niya dahil hindi daw talaga sila magkasundo. Ang kondisyon noon ni SP, tutulungan ko siyang makalipat ng tirahan at magkaroon ng bagong trabaho. Ako naman ay game kaagad kahit na hindi ko pa rin siya noon ganun kamahal. Parang na-challenge lang ba ako kasi yung pagkaprangka niya, kinabiliban ko. Ganito ang pagkakasabi niya sa personal pa mismo nung ayain ko siyang mamasyal ng gabi sa park sa bayan namin. Sabi ko noon sa kanya, "Kailan mo ako sasagutin, SP?" Tinitigan niya ako. "Gusto mo ngayon na, pero tatapatin kita. Hindi pa kita mahal, kaya lang gusto ko na kasing umalis sa tito ko kasi lagi kami nag-aaway ng asawa niya. Parang impyerno ang buhay ko dun." Pansin ko nga parang nag-aapoy ang mga mata niyo kapag nagtinginan kayo. Tumawa pa siya at ang sabi niya, "Alam mo sa amin sa Ifugao, pinagbibintangan nila kaming lahi na mangkukulam. Akala ko totoo. Sa matinding inis ko sa asawa ng tito ko, gumawa ako ng manika. Kumuha ko ng picture niya sa photo album nila. Dinikit ko sa mukha ng manika na ginawa ko at saka ko tinusok-tusok ng karayong. Wala namang nangyari." Buti hindi mo naiisipang umuwi na lang sa inyo sa Ifugao? Anong hindi? Walang araw na hindi ko inisip ang umuwi na kaso kaya ako napunta dyan sa Ordineta ay dahil sa utang ng nanay ko sa uncle ko. At ako ang nagbabayad. Inaawa sa sweldo kong kakarampot. Kaya kailangan ko pa rin magtrabaho. Ipasok mo ako kahit saan para makabayad ako para makauwi na rin ako sa amin. Ganon, edi iiwan mo rin lang pala ako. Malay mo naman, pagdating ng time na makabayad na ako sa utang ko, mahal na kita. At kung uuwi man ako sa amin, sasama kita.
Noong araw nga na yun ay sinagot ako ni SP. Naging kami instantly at nahalikan ko rin kaagad siya sa park nung gabing yun. Sa tulong ni Mama, naipasok ko si SP ng trabaho sa dry goods store na pagmamayari ng kaibigan niya. Stay in siya doon pero naghanap pa rin ako ng boarding house para sa amin dahil wala siyang uuwian kapag day off niya. Ako lang actually ang nag-isip na kailangang may mauwian siya kapag day off niya kaso unang day off niya, hindi siya lumabas dahil naglaba daw siya ng mga damit niya. Maalala ko nga pala, noong araw na umalis siya sa tito niya ay nagpasundo siya sa akin. Pagdating ko sa karinderya, nag-aaway sila ng tita niya dahil ayaw daw ibigay ang sweldo niya ng 10 araw. Ang ginawang dahilan ni SP ay nag-a-apply daw siya bilang domestic helper sa Hong Kong. At doon muna siya titira sa tutulong sa kanya para makapag-abroad. Hindi naniwala ang tita niya o yung asawa ng tito niya. Ang naabutan kong eksena noon ay ang salita ng tita niya na ganito. Mangangarap ka rin lang, SP, pagkakatulong pa sa ibang bansa ang napili mo? Chimay, utusan, at ibang lahi pa ang aalila sa'yo? Anong klaseng pangarap yan? Ang sagot naman ni SP, bakit anong masama doon? Marangal na trabaho ang pagiging domestic helper at malaki ang ambag nila sa ekonomiya ng bansa. Hindi kagaya mong kumikita nga dito sa kainan mo pero hindi ka naman nagbabayad ng buwis mo dahil koloram itong kainan mo. Susugurin ng tita niya si SP noon pero sa halip na umatras ay sumugod din siya. Namagitan lang sa kanila ang tito niya at itinulak na si SP palabas. Hindi nagsasalita ang tito niya dahil ganoon talaga siya. Hindi siya masalita at under kasi siya ng asawa niya. Nakita ko pang ngumiti si SP sa isang customer na kumakain noon. Humingi pa siya ng pasensya. Ngumiti din ang lalaki. Hindi ko binigyan ng mali siya yon dahil may mga naging kaibigan na siyang customers. Maging kami ng mga kaibigan ko ay naging kaklose nga niya. Idiniretso ko si SP noon sa bahay ng boss niya. Mayroon silang servants quarter sa likod ng malaking bahay ng kaibigan ni Mama. Hindi ko siya napilit na sa bahay muna kami tumuloy at magpalipas ng magdamag. Naramdaman siguro niyang may balak ako at hindi ko na siya napilit. At hindi ko siya lagi napipilit. Kapag ayaw niya, magdusa ako. Eight months kami, Kuya Bono. 2 beses lang kaming lumabas. Birthday ng mama ko, gusto niyang ma-meet si SP. Hindi siya sumama sa akin. Nagdahilan siyang may dysmenorrhea siya. Pangalawang pagkakataong makalabas kami, naaya ko siya sa Lingayen. Doon kami nag-overnight at kusa niyang ipinagkaloob ang katawan niya sa akin. Pero kinabukasan pala ay huling pagkikita na namin dahil umuwi na siya ng Ifugao na walang paalam sa akin. Nag-text siya, nasa bus na raw siya. Ang sabi niya sa text, Jurik, sorry kung hindi na ako nagpaalam sa'yo. Natatakot kasi akong masumbatan mo. Jurik, sinubukan kong mahalin ka pero talagang wala akong maramdamang kakaiba sa'yo. Salamat sa mga tulong mo. Magmahal ka na lang ng iba. Sige, umiyak ka lang kasi tao ka lang. Pero sa'kin ay makinig ka kahit sandali man lang. Kung hugot din lang, dati marami ako niyan. Pero lahat lumipat lang kasi normal lang yan. Noon nakala ko'y siya na kasi pangilan na siya. Pero gaya ng mga nauna, mananakit lang pala. Noon akala ko galit sa'kin ang mundo. Ba't lagi na lang ako? Ano bang kasalanan ko? Kahugot, hindi ako sumuko. Umiyak ako ngunit di nagpagupo. Kasi alam ko, gaya nila, kagaya mo,
8 buwan ang sinayang kong panahon kay SP pero at least hindi ako gumastos sa kanya. Yung boarding house na kinuha ko para sa amin sana, para may matambayan kami kapag day off niya, ilang beses ko ring natulugan pero hindi siya kasama kasi ni minsan, hindi siya sumama sa akin kapag inaaya ko siya sa boarding house. Nung kami ni Joyce, hindi nadagdagan ang ipon ko. Kasi nga, monthly, naglo-long ride kami, road trip. Nag-o-overnight sa destination namin kaya magastos. Kaya wala akong naipon. Pero nung kami na ni SP, nasa 75% ang sweldo ko na ipapasok ko sa bangko ko pero napakalayo pang makaabot man lang sa 100,000 pesos ang ipon ko sa loob ng 8 buwan na yon. Kinukwenta ko, sa araw na 29 years old na ako, kahit i-deposit ko pa ang buong sweldo ko buwan-buwan, hindi ako makakaipon ng 1,000,000. Noong 28 years old na ako, muli kong nakita ang berdeng maleta na yon. That time, para naman sa kapatid kong si Gerald. 26 lang siya nung ikasal siya dahil nakalikom na rin siya ng 1 million pesos mula sa sweldo niya at iba pang racket niya. Mass comm graduate kasi si Gerald at naging writer siya sa isang local TV station sa Dagupan City. Nagsa-sideline din siya sa pag-host o pag-MC. At sa isang kasalan nga na siya ang MC ay nakilala niya si Shirley na siyang napangasawa niya. Kinapalan ko lang ang mukha ko noon na magpakita sa kasal ng utol ko pero tinanggihan ko siyang maging isa sa mga abay niya dahil nahihiya ako. Umuwi ulit noon si Lolo at bago niya ibinigay kay Gerald ang susi ng kwarto sa bahay nila kung saan naroon ang maleta, sinadya nilang huwag dalhin ang maleta sa reception noon dahil kinutuban daw ang biyanan ni Gerald na maho-hold up sila. Kaya ang ginawa ni Lolo ay iniwan niya sa bahay nila ang maleta. Yung susi ng kwarto ang binigay nila kay Gerald noon sa reception. Noong tanghaling yun sa reception ay umugong sa tenga ko ang bahagi ng speech ni Lolo. Pagkatapos kong maibigay kina Gerald at Shirley ang kanilang maleta, isa na lang ang natitira dahil isang apo ko na lang ang hindi pa nakakapag-asawa. Juan Ricardo, nasan ka ba? Naunahan ka pa talaga nitong bunsong kapatid mo. Inginiti ko na lang noon ang pagkapahiya sa kantsaw ni Lolo. Ang dami pa namang tao. At pagkatapos ng kasal, inatasan pa kami ng mga kaibigan ko na mag-escort kina Gerald nung kunin nila ang berdeng maleta. Nakita kong bit-bit ng kapatid ko ang berdeng maleta, isinakay sa kotse ni Shirley, inuwi sa bahay nila. Hindi na ako bumalik sa reception kahit naroon pa sina mama at sinabi niyang sa akin siya aangkas pag-uwi niya. Ayoko kasing makita si Lolo at mas lalong ayokong malapitan niya ako at makausap dahil tiyak na ipapahiya lang ulit ako. Pero napapansin niyo siguro mga kaabang, hindi ganun kataas ang interes ko sa berdeng maleta o yung 10 milyong piso. Siguro meron din sa inyo ang hindi masyadong mukhang pera. I mean, yes, lahat tayo kailangan ng pera, napakahalaga ng pera. Pero kung kapalit ng pera ang natural mong kaligayahan, mawawalan ka ng gana. Hindi rin lahat ng pinsan ko at mga kapatid ko ay mukhang pera. May ilan din sa kanila na talagang sinuwerte o nagsikap lang talaga at hindi sila diyang makaipon ng 1 million pesos para lang makuha ang 10 million. May ilan sa kanila na yung berdeng maleta ay bonus lang sa pagsisikap nila pero hindi lahat sila ay ginawang target ang makuha ang berdeng maleta. Ako lang talaga yung mas inuna ang sarili kong kaligayahan sana sa pag-ibig kasi gusto kong maging maligaya sa piling ng babaeng mahal ko. Si SP,
8 months kami pero never kong binanggit sa kanya ang tungkol sa berdeng maleta. Never. Kasi nga gusto ko sana na maging natural yung pagpapahalaga niya sa akin. Natural ang pag-ibig niya sa akin kaso nga hindi niya ako nagawang mahalin kasi simple lang ako. Hindi pa gwapo, hindi mayaman. But then, after SP, wala na talagang sumunod. At naging napakabilis ang pag-usad ng mga araw hanggang sa marating ko na ang 29th birthday ko. At ang araw na yon na birthday ko ay tila nag-alarm pa sa kalendar ng cellphone ni Lolo Juan. Ang boses niya, ang sasabihin niya ang siyang kinatatakutan kong marinig nung 29th birthday ko. Nagising ako bago mag alas 5 dahil sa alarm kong may title na Hello 29. Noong i-off ko ang alarm ko, napansin kong may 2 text messages galing kay Kiret. Pinsan ko sa father's side na taga Vizcaya. Hi Insan, may sakit si Lolo, tinatanong ka. Hindi ko na-replyan kaagad yun kasi pasado alas 12 ng madaling araw niya sinend. Ang pangalawang text ni Kiret ay, pag may time ka Insan, pasyal ka dito para makita mo si Lolo. Bakla si Kiret pero pagdating sa ugali, pakikipagkapwa, paninindigan sa tama at mali, bilib ako sa kanya. At ako lang sa aming magkakapatid ang close na close talaga sa mga kamag-anak namin sa Vizcaya. Si Papa kasi, may bad record sa angkan nila sa Vizcaya kaya parang tumalikod na siya sa kanyang pamilya noong kamuhian siya. Pero ako, nung high school pa lang ako at nabaliw sa unang heartbreak ko kay Angela, first girlfriend ko, nakaramdam ako noon ng pagnanais na maiba ang paligid ko. Kaya naglayas ako at nagpunta sa Vizcaya. Grade 5 lang ako nung una kaming magpunta sa Vizcaya. Nagkagulo pa at hindi na bumalik sina mama at papa ng Vizcaya simula noon. 4th year high school ako nung shot ako si Angela at sobrang nainlove ako sa kanya pero pinagpalit niya ako sa iba. Magpapasko pa. At hindi ko yan matanggap. Sa bahay, walang nakakaalam sa pinagdadaanan ko noon kaya naisipan kong maglayas. Total, Christmas break noon. Nakarating ako ng Vizcaya noon at dala-dala sa alaala ko kung paano pinagtulungan ng angkan noon si Papa kaya may takot ako noon na baka galit din sila sa akin. Pero nagkamali ako. Wala ni isa sa kanila ang nagpakita ng masamang ugali sa akin. Bagkus ay itinuring pa nila akong espesyal na bisita nila kahit mga kamag-anak ko naman sila. Hindi pa uso ang cellphone noong taong 2002 or ewan ko baka uso na pero wala lang kami. Si Lolo Jimmy ang nagtulak sa akin na umuwi na ng Pangasinan bago magbagong taon kasi alam niyang nag-aalala na sina mama. Binigyan nila ako ng pamasahe at napakaraming pasalubong at si Kiret ay nag-promise na siya ang bahala kay Imelda na nakrasyan ko kasi kaya lang hindi ko nalapitan si Imelda kasi masyado siyang conservative. Nagpatulong ako kay Kirit noon at nag-promise siya na susulat sa akin kung anumang maging development ang paglalakad niya sa akin kay Imelda. Kaya kami nagkaroon pa rin ng magandang ugnayan ng pinsan kong si Kirit dahil kay Imelda. Inayawan naman ako ni Imelda kasi bata pa raw siya at may mga pangarap pa sa kanyang mahirap na pamilya. Nung mauso ang cellphone, sumulat din sa akin si Kiret at ibinigay niya ang number niya kaya nagtuloy-tuloy ang communication namin at sa kanya nga ako nakakasagap ng balita tungkol sa aming angkan sa Vizcaya na tinalikuran ng aming ama. At nung umagang yun ng aking 29th birthday ay nabahiran nga ng lungkot at pag-aalala dahil sa text ni Kiret tungkol sa aming butihing Lolo Jimmy. Simple lang ang text niya. Sinabi lang niya na may sakit si Lolo Jimmy pero iba ang kutob ko.
Ang sabi pa nga niya ay kung may time daw ako ay pasyal ako sa kanila para makita ko si Lolo Jimmy. Kung may time ako, ibig sabihin hindi urgent, pero iba talaga ang kutob ko kaya agad akong nagdesisyon na umuwi ng Solano. Bumangon na nga ako tagpasyang maligo pero palabas pa lang ako ng kwarto nang mag-ring ang cellphone ko. Iyon ang tawag na sana nagawa kong kansilin dahil ang boses ng taong yun ang tiyak na sisira sa araw ko. Boses ni Lolo Juan. Matagal na nagre-ring pero napilitan akong sagutin matapos kong humugot ng malalim na buntong hininga. Pasado alas 5 yun ng umaga, alas 6 noon dito sa Japan. Good morning, Lo. Ganito ang bati ko at sinadya kong pasiglahin ng boses ko kahit ang totoo ay kinakabahan ako. Mamili ka, Juan Ricardo. Pupunta ka dito sa Japan o si Irie ang pupunta dyan? Irie? Sinong Irie, Lo? Yung magiging asawa mo. Matagal niya nang gustong bumalik dyan sa Pilipinas pero desisyon mo muna. Pupunta ka dito o siya ang pupunta dyan? Hello? Nako, Jurik. Alin na lang talaga sa dalawa? Bakla ka o bobo ka? Ikaw ba? Interesado ka ba sa maleta o hindi? Pwede ko namang ibigay na lang yun sa iba kung ayaw mo. Gusto ko po, Lo. Kung ganun putang ina ka, gumalaw ka. Aba, 29 ka na. Napag-iwanan ka na lahat ng pinsan at mga kapatid mo. Kung hindi ka bakla, kumilos ka. Pero kung bakla ka naman, okay lang. Wala tayong magagawa dyan pero kung mag-aasawa ka ng lalaki, wala kang matatanggap mula sa akin. Lo, hindi ako bakla. Sumagot ka. Si Irie ang pupunta dyan o ikaw ang pupunta dito? Sa pagkasindak ko kay Lolo nung umagang yun ay nasabi ko na lang na si Irie na lang ang pumunta dito kahit na ni isa ay wala akong idea kung sino ang Irie na yon. Basta't ang alam ko lang, gaya ng sinabi niyo noon na pagsampa ko ng 29 at wala pa akong asawa o girlfriend, siya nang maghahanap ng babaeng papaasawa niya sa akin. Paglabas ko ng kusina nung umagang yun, nagkakape na sina mama at papa. Oh, ang aga mo. Casual na bati ni mama. Uuwi po ako ng Solano. May sakit daw si Lolo. Katahimikan pagkasabi ko nun. Napasulyap ako sa kanila. Natigilan sila at si Papa halata sa mukha niya ang pagkaligalig. Noong paalis na ako, kumakain na sila ng almusal. Ang sabi ni Papa, i-update ko daw siya sa kalagayan ng tatay niya. Dumaan muna ako sa shop at nag-file ako ng 5 days leave. Hindi nakatanggi ang branch manager ko dahil napakarami kong unused leave. Sa bus, biyaheng Vizcaya, muling tumawag si Lolo Juan. Kinumpirma niyang magpa-flight na si Irie at kailangan ko siyang salubungin sa airport sa Maynila. Birthday ko, Kuya Bono, nung araw na yon. Sa bahay, walang nakaalala. Maging si Mama, pero pagdating ko ng Vizcaya, may malaking handaan dahil first birthday pala ng anak ni Kiret. Actually, hindi ko alam na nakabuntis pala si Kiret kahit siya ay bakla pero hindi sila nagkatuluyan nang nabuntis niya. Iniwan sa kanya ang bata na ka-birthday ko pa. Naisip lang pala ni Kiret na pauwiin ako dahil namimiss din daw niya ako at nang makipag-celebrate na rin ako sa bonggang birthday ng anak niya. Totoong may sakit si Lolo Jimmy, hindi nga makalakad dahil sa rayuma. Oo, yun lang ang sakit niya, rayuma. Nung matapos ang masagana at masayang tanghalian kasama ang halos buong angkan at mga bisita, noon ko lang nasilip ang cellphone ko. Ang dami palang missed calls ni na Mama at Papa. Nag-text na lang ako kay Papa. Inisahan lang ako ni Kiret pa.
Gusto lang talaga niyang dito akong mag-birthday kasama ng birthday ng anak niya. Okay naman si Lolo. Ang sakit lang niya, rayuma. Madaling araw, nung pangalawang araw ng leave ko ay kasama ko si Kiret sa highway. Sinamahan niya akong maghintay ng bus papuntang Maynila at noon lang namin napagkwentuhan si Imelda. Nasa abroad daw, domestic helper sa Saudi at may 3 ng anak. Si Imelda ay yung nakrasyan ko nung magbakasyon ako sa Vizcaya nung brinig ako ni Angela na first girlfriend ko. Sa sama ng loob ko noon ay gusto ko ng magandang paligid, ibang paligid kaya ako naglakas loob na magbakasyon sa Vizcaya at doon ko nga nakilala si Imelda na napaka-conservative naman pero humiling ako noon ng tulong ni Kiret na ilakad niya ako. Yun si Imelda. Sa loob ng bus, kahit maingay ang pelikulang pinapanood sa TV, naging abala ang isip ko tungkol sa kahihinatnan ng buhay ko. Lalo na't, yun nga, 29 na ako. Nasabi ko pa nga, mabuti pa si Angela, yung first love ko, si Imelda na taga Vizcaya, at si Joyce, may mga pamilya na. Si SPO3, wala akong balita tungkol sa kanya pero naging tanong sa isip ko noon ay, bakit sa mga babaeng yon ay wala man lang akong nakatuluyan? Lalo na kina Angela at Joyce na talagang minahal ko pa naman ng sobra. At ngayon, sabi ko sa sarili ko ng araw na yun na paluwas ako ng Maynila upang salubungin ang ipapaasawa sa akin ng lolo ko. Ang sabi ko nun sa sarili ko, eto mag-aasawa na ako ng babaeng susunduin ko sa airport at yun palang ang unang pagkikita namin. Ang nasa isip ko noon ay Haponesa, si Irie. Pangalan pa lang at hinulaan ko na lang na baka kamag-anak, pamangkin o apo ng asawa ni Lolo Juan. Hindi sa pagiging pilyo, Kuya Bono, pero kapag sinusubukan kong i-imagine ang itsura ni Irie, ang pumapasok sa isip ko ay yung mga babae sa JAV o yung Japanese adult videos. Na-imagine ko si Irie na maliit, maputing-maputi, medyo singkit ang mata, itim na itim ang buhok na hanggang balikat lang pero may bangs. At grabe kung umungol. Nagawa ko ring magdasal noong malapit na ako sa Maynila. Ipinagkatiwala ko sa Diyos ang magiging buhay ko, lalo na ang pakikipag-asawa sa babaeng pinili ng aking lolo para sa akin. Nalate ako ng dating sa airport dahil sa traffic. At sobra akong nainis dahil wala na siya. Wala na si Irie doon. Kinailangan ko pang tawagan si Lolo matapos ng kulang 1 oras na paghihintay. Sinabi kong wala na doon si Irie. Nasa kanyang number mo Binigay ko sa kanya. Hindi ka ba tinawagan? Wala, Lo. Nag-alala si Lolo. Baka daw nakidnap na si Irie. Inutusan ako ni Lolo na i-verify sa airport kung talagang dumating na ang flight ni Irie. Mabuti na lang, mabait ang staff na nag-accommodate sa akin at sinabi nitong confirm na dumating na si Irie 2 hours ago kaya lang wala siya sa airport. Nagpa-page din kami ng 3 beses pero walang Irie na lumapit sa location namin. Umalis na lang ako. Umuwi na ng Pangasinan.
Nakatulog ako ng mahimbing sa bus dahil sa matinding pagod at gutom. Nakalimutan ko pa talagang kumain noon at drained na rin ang battery ng cellphone ko. Madaling araw nung makarating ako ng bahay pero hindi na ako inaantok dahil mahimbing ang naging tulog ko sa bus. Nag-charge ako, nag-shower, nagtimpla ng kape. Sinunggaban ko ang phone ko, inon ko and there, may 2 text messages. Yung una, "Hi, ako si Irie. Sorry kung hindi mo ako naabutan sa airport. Sumama kasi ako sa friend ko papuntang Iloilo." Ang pangalawang text niya, "Nandito na kami sa Katiklan. Save my number." Hindi ako nag-reply sa mga text niya. Naka-leave pa ako nung araw na yun kasi 5 days ang leave ko. Kaso wala naman akong gagawin kaya nagpa siya akong matulog na lang pero tumawag si Lolo Juan at inutusan niya akong sundan si Irie sa Iloilo. Noon na ako nakapagtanong ng ilang bagay tungkol kay Irie, kay Lolo. Noon ko nalaman na 30 na si Irie at nakatatlong boyfriends na rin. Mga Hapon na hindi nagtagal. Nag-deposit si Lolo Juan ng pera sa account ko para may magamit ako sa Iloilo. Sinunod ko na lang ang utos niya. Nag-eroplano ako as per bilin ni Lolo para mabilis ako makarating. Sa airport, nag-text ako kay Irie. Sinabi ko lang na inutusan ako ni Lolo na sundan siya sa Iloilo. Pag-landing ng eroplano sa Iloilo, sa airport, nag-taxi ako papuntang Mandurriao. Dahil taga roon ang kaibigan ni Irie kung saan siya nakikituloy. Malapit daw sila sa Ateneo de Iloilo kaya't sinabi ko sa taxi driver na dalhin niya ako sa isang hotel na pinakamalapit sa Ateneo de Iloilo. Dinala niya ako sa Smallville 21 pero hindi naman small ang hotel na yun dahil 8 palapag siya, pang-siyam ang rooftop. Nung dumating ako ay nasa beach sina Irie kasama ang pamilya ng kaibigan niyang si Leslie na nakilala lang pala niya sa eroplano. Akala ko naman matagal niya ng kaibigan si Leslie pero hindi pala. OFW pala si Leslie sa Sapporo, Japan. At sila ang naging magkatabi sa eroplano kaya naging instant best friends sila. Si Leslie tumawag din sa akin upang imbitihan akong pumunta sa beach picnic nila pero hindi ako nagpunta dahil hindi ako sanay na makiparty sa mga bago ko lang nakakilala. Si Leslie na rin ang nag-set up ng meeting namin ni Irie sa Linear Park daw o yung Iloilo River Esplanade na nasa Mandurriao din. Agad kong chinek ang Google Maps ko noon upang makita ang Esplanade. Napakalapit lang din pala sa hotel kung saan ako nag-stay. Sinikap kong makatulog bago mag 5 p.m. Kailangan kong maging kalmado at pleasing. Sa totoo lang, malaki ang nervyos ko sa pagkikipag-meet kay Irie. Mas matanda siya sa akin at baka masyado siyang matalino. Baka high class. Baka malait ako. At nung pumatak ang 4:30, nag-shower na ako at nagbihis, then naglakad na lang papunta sa Esplanade. Kaya lang nasa kabilang dulo pala sila kaya napakahabang lakaran ang ginawa ko at sayang ang freshness kong lumabas ng hotel dahil nung kaharap ko na sina Irie at Leslie, pawis na pawis ako. Maganda si Leslie. Simple lang si Irie. Medyo morena si Irie at hindi halata ang pagkahapon niya. Hapon ang tatay niya pero maaga daw nawala at oo, nakakapagtagalog siya kasi Bulakenya ang mama niya pero halatang hindi siya fluent. May accent pa siya na nakakatawa. And yes, nakakatawa talaga si Irie. Para siyang bata. Pati actually mukha niya hindi halatang 30 na. Yung hula ko sa itsura niya, yung inakala kong kamukha siya ng mga babaeng napapanood ko sa mga Japanese porn, yung buhok lang niya ang nahulaan kong tama hanggang balikat na may bangs. Katapat ng pilik mata niya at lagi siyang nakangiti. Ano, iwanan ko na kayo dito para makapag-solo kayo? Paalam ni Leslie sabay hawak sa handlebar ng motor na sinakyan nila. Huwag!
Mabilis na sabi ni Irie sabay sunggab sa braso ni Leslie. Natawa pa si Leslie. Para ka talagang bata. Ito, apo ng boss mo. Wala kang dapat katakutan dito kay Jurik. Ano ka ba? Hindi ako natatakot. Nahihiya ako. Sagot niya sabay iwas ng tingin sa akin. Natawa din ako at dahil doon Kuya Bono ay nawala yung kaba ko, yung takot ko at pag-aalinlangan ko kay Irie dahil hindi pala siya kagaya ng inaasahan ko. Kaya ang sabi ko, Irie, wala kang dapat ikahiya sa akin. Napakasimpleng tao lang ako. Ako nga dapat mahiya sa iyo eh. Noon ay humarap siya sa akin. Diretso ang tingin niya sa mga mata ko at ang sabi niya, tama ang hula ko, hindi ka gwapo. Napangiti ako sabay sagot ng, ako naman tama ang hula ko sa'yo, maganda ka. Oy, huwag kang sinungaling. Alam ko, hindi ako maganda. Yan ang alam mo, pero para sa akin, maganda ka. Namula ang pisngi niya sabay lingon kay Leslie na noon ay nakasakay na sa motor niya. Nahihiya na ulit ako, huwag kang umalis. Sabi niya kay Leslie, aalis na ako. Mag-text ka na lang kapag magpapasundo ka na. Putangin na mo. Nagulat ako sa mura niya kay Leslie pero tinawanan lang siya ni Leslie kasi hindi yun malutong na mura kundi nakakatuwang mura. Oy Irie, alam mo bang masamang magmura? Oo, pero lambing lang yun, sabi ni Leslie. Sa Japan ba, hindi ka ba nagmumura? Nagmumura pero Japanese mura. Gaya ng baka. Baka? Oo, ibig sabihin nun, stupid. Okay. Ano naman ang katumbas ng mura na sinabi mo kay Leslie kanina? Putang ina mo? Oo, yun. Anong katumbas ng mura nun sa Japanese? Napatitig siya sa mata ko sabay tanong ng, ano ba kasi yung putang ina mo? Hindi mo alam. Ano nga? Ano yun? Ang nanay mo, prostitute. Nanlaki ang mga mata niya sabay takip sa bibig niya. Ganun ba yun? Akala ko katulad lang yun ng kutabare. Kutabare? Tumango siya na parang bata. Ano namang ibig sabihin ng kutabare? Fuck you. Ang bilis ng pagkakahulog ng loob ko kay Irie dahil una sa lahat, hindi siya masyadong mukhang Haponesa. Pangalawa, nakakatuwa siya at pangatlo, prangka siya na parang bata na walang mabuti at masama, sasabihin niya kung ano ang nasa isip niya. Nag-order ako ng pagkain nung sumapit ng 6:00 ng gabi. Doon kami kumain sa tabi ng ilog. Sementado yun, magandang pagkakasemento. May parang tiles pa. Sa totoo lang napakaganda ng lugar na yon. Maganda ang Iloilo City. Tumawag si Leslie nung kumakain na kami ni Irie. Inaya siya ni Irie pero nagluluto daw si Leslie sa bahay nila. Kami na lang daw ang mag-dinner date by the river. Matagal kami ni Irie doon. Sumeryoso ang tema ng kwentuhan namin nung magsimula siyang magkwento kung bakit ayaw niyang umuwi sa family niya sa Bulacan. Taga doon ang mama niya. Doon daw kasi namatay ang papa niya. Pinatay ng hindi pa nakikilalang killer. 10 years old lang daw siya noon at iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng trauma. Hindi kinaya ng loob niya ang nangyari sa papa niya. Naghinto nga daw siya ng pag-aaral kahit nung nakabalik na sila ng Japan. 5 taon siyang naghinto kaya delayed siya ng 5 years sa pag-aaral. Naging aloof siya sa mga tao kaya naman sa 3 naging ex niya ay walang nagtagal dahil lagi siyang may takot at pagdududa sa ibang tao. Ang sabi ko noon sa kanya, Irie, pwede ba ako pagkatiwalaan mo?
Maraming beses na rin ako nagtiwala sa mga babae pero niloko lang nila ako. Pero gayon pa man, hindi ako nanloko ng babae at ikaw, hindi kita lulukuhin. Hindi kita sasaktan. Sinabi na rin sa akin ng lolo Juan mo yan, Jurik. Mabait ka daw. Kaya ako nagtiwala sa kanya at pumayag ako na makipagkita sa'yo. Kaso nung nasa airport na ako sa Maynila, parang natatakot ako nung makakita na ako ng maraming Pilipino. Yung mga Tagalog na ang naririnig ko at naalaala ko noon sa Bulacan nung mapatay nila ang papa ko. Kaya sumama ako kay Leslie dito sa Iloilo. Alam mo, nung pinaglalamayan ng papa ko, lahat ng tao sa paligid ko, pinagdududahan ko, pinagsususpetsahan ko. Parang isa sa kanila ang gumawa nun sa papa ko. Oo, Judith, I hated all Filipinos noon, especially the Tagalogs. Pero noon lang yun, ngayon hindi na. Hindi ako Tagalog, Irie. Ilocano ako. Pati ang lolo Juan ko. Ilocano kami from Pangasinan. Isasama mo ba ako sa Pangasinan pag uwi mo, Jurik? Oo, kung gusto mo. Sige, gusto ko. Gusto kong makilala ang pamilya mo. Pamilya ko na magiging pamilya mo na rin. Noon ay matipid ang ngiti niya pero napasulyap siya sa mukha ko bago niya itanong ang, gusto mo ba talaga akong maging asawa, Jurik? Sa ngayon, Irie, oo. Gustong gusto kita. Pero, alam mo, ayokong itanong muna yan sa'yo kasi ngayon lang tayo nagkasama. Baka may mga bagay pang dapat mong makita o malaman tungkol sa akin para masagot mo ng matapat yung tanong na yan kung gusto mo ako maging asawa. Nakatitig lang siya sa mga mata ko habang nagsasalita ako. Ganon din siyempre ako. Baka may mga bagay din tungkol sa'yo na hindi ko magugustuhan. Gaya ng ano? Tanong niya. Gaya ng baka tamad ka. Baka hindi ka kumakain ng gulay. Baka nangangagat ka. Baka ayaw mo sa mahirap at hindi gaanong matalino. Kumakain ako ng gulay. Hindi ako nangangagat at saka simpleng buhay lang gusto ko, Jurik, at ako. Hindi rin ako matalino. Hindi rin ako mayaman. Okay, kung ganun, pero Irie, alam mo ba yung tungkol sa green na maleta na ibibigay ni Lolo Juan kapag kasal na tayo? Oo, alam ko yung, Jurik, pero hindi ako interesado dun. Meron din akong 70 million yen sa bangko ko. 70 million? Mayaman ka pala eh. Hindi, savings lang yun. Hindi kasi ako lagi bumibili, hindi ako magastos. Ako, Irie, wala akong milyon eh. Kaya nga, pumayag na lang ako na si Lolo ang maghanap ng mapapangasawa ko. At sa totoo lang, ngayong kaharap ko na ang babaeng pinili niya para sa akin, hiyang-hiya ako. Hindi ko naman alam na ganyan ka pala ka-espesyal na tao. Ngumiti siya pero hindi nakatingin sa akin. Irie, kung gusto mo, huwag mo na tayong magpakasal. Liligawan na lang kita kung gusto mo. Liligawan kita hanggang sa makilala mo akong mabuti. Then eventually, kapag sa tingin mo karapat dapat ako para sa iyo, edi sagutin mo ako. Kung hindi naman, edi bastidin mo ako. Huwag mong intindihin yung usapan ninyo ni Lolo Juan. Dapat, ikaw mismo ang magdesisyon kung sapat ako para sa iyo o hindi. Noon ay tumitig siya sa mga mata ko. Sige, Jurik. Tama ang sinabi mo. Kailangan makilala muna nating mabuti ang bawat isa. Pero hindi matagal. Kasi 30 na ako. Kailangan ko na mag-asawa at magkaanak. Nagstay kami ng 5 days sa Iloilo. Sa hotel ako pero araw-araw kong kasama sina Leslie sa pamamasyal. Then umuwi kami ni Irie sa Pangasinan. Ayaw niya ng eroplano kaya nag-bus kami, Roro, kaya napakatagal ng biyahe pero tama siya. Kailangan naming maranasan ang magkasama sa mga nakakainip na pangyayari gaya nga ng nakakabagot na biyahe pero
Hindi talaga naging nakakabagot ang bawat sandali na kasama ko siya. Sa totoo lang, masaya ako at sa bawat paglipas ng mga sandali ay lalo pang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Itinuring ko siyang napaka-espesyal na tao sa buhay ko. As in, marami akong ginawa sa kanya na hindi ko ginawa sa mga naging ex ko. Hawak ko ang kamay niya every step of the way at on guard ako lagi sa kanya na para bang isa siyang prinsesang dapat kong protektahan. Maging sa bahay namin, kahit na buong puso na siyang tinanggap ng parents ko, itinuring na siyang pamilya, nariyan pa rin ako para sa kanya. Kahit nasa trabaho ako, panay ang text at call ko sa kanya. Kasi natatakot akong mainip siya sa bahay namin. Hindi kami tumira sa isang kwarto sa bahay namin. Ginamit niya ang kwarto ng ate Dayan ko. Tumutulong siya kay mama sa mga gawain, nag-aaral siyang magluto ng mga ulam at pagkaing Ilocano, at nung mahigit isang buwan na siya sa amin, isang gabi, bigla niya akong tinext. Ang sabi niya, "Jurik, magpakasal na tayo. Gusto ko na dito tumira habang buhay kasama kayo." Muling buksan ang puso, magmahal muli, magtiwala. Aral ng nakaraay, magsilbing gabay. Lahat tayo'y dumanas ng pait at kabiguan. Tandaan na ang buhay ay sadyang ganyan. Kaya tumasang may tunay na nakatadhana. Ikinasal kami noong December 18, 2016. Nag-stay kami kina mama sa Pangasinan ng 2 years pero hindi siya nagbuntis. Nainip siya at nagpasya kaming umuwi dito sa Japan dahil may mga pinuntahan kaming temple sa Kyoto upang siya ay magbuntis. After less than 2 years, noong October 2019 ay nagbuntis siya. Pero ayaw niyang manganak dito sa Japan kaya inuwi ko siya kina mama. Nanganak siya nung pandemic. Wala ako sa piling niya dahil nandito ako. Bumalik ako dahil sa trabaho. Natanggap din namin ang berdeng maleta pero itinabi namin sa bangko. Ayaw ni Irene na tumanda kami dito sa Japan kaya gusto niyang mag-ipon kami ng maraming pera para makapamuhay kami ng maayos dyan sa Pilipinas. Nakauwi ako ng 2021. 1 year na noon ang aming panganay na nasundan ulit ng babae naman pero gaya nung una, wala din ako sa piling ng asawa ko nung manganak siya. 2023, nakauwi sila dito pero nagkaroon sila ng misunderstanding ng mama niya dahil sa akin kaya nag-decide siyang umuwi ulit dyan kasama ang mga bata noong October 2024. Alam mo Kuya Bono, pinaka-espesyal na regalo ng Diyos sa akin si Irie. Sobra akong nabibilib sa kanya. Kayang-kaya niyang alagaan ang dalawa naming anak na sobrang malapit naman sa kanya. Imagine mo, karga niya yung isa, hawak niya sa kamay yung isa. May malaking bag pa sa likod niya. Yan ang nakita kong itsura niya sa airport noon na hindi talaga naalis sa utak ko. Napakatatag niya, napaka-independent niya kaya takot na takot akong makagawa ng mali sa kanya dahil alam ko na hindi niya ako panghihinayangan. Hindi siya natatakot na mawalan ng asawa kasi kaya niya. Anyway, by 2026 uuwi na rin ako kasi gusto ko silang makasama for good. Alam ko na napakarami akong pagkukulang sa kanila. Listener mo rin siya Kuya Bono pero mas madalas siya sa Facebook at TikTok kasi itong programa mo kasi kailangan nakatutok ka at mahabang oras ang kailangan para matapos mo ang isang istorya. Gaya ko, naka-earpod ako while working samantalang siya hindi pwede kasi any moment kailangan siya ng mga bata. Kaya sa TikTok at Facebook siya nanonood ng mga videos bilang libangan niya. Kaya lang of all vloggers talaga or content creators, doon pa siya nahilig kay Nino Barsaga.
Yung vlogger na kalbo na bakla na mura ng mura. Kilala niyo siguro yun? Kap ang tawag sa kanya. At wala siyang video na hindi siya nagmura. Madalas nagla-live siya. At pinapanood siya ng asawa ko. Noong nagdaang birthday ko, chinat ako ni Irie at sinabing manood ako ng live ni Nino Barsaga. Pina-shoutout daw niya ako. Nanood nga ako at sobra ang gulat ko dahil nung batiin ako ni Nino Barsaga, pinagmumura ako. Happy birthday sa'yo, mabuhay ka hanggang gusto mo, putang ina mo ka, sana huwag ka nang mamatay, hayop ka. Ganon ang pagbati sa akin at shock na shock ako. Then, nabasa ko sa comment section si Irie sa live. Puro ha 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 ang message niya. Then, nag-chat siya sa akin ng ganito. Mahal, sigurado ako, hindi mo makakalimutan tong birthday mo na to. Hindi ko gaano namimiss si Irie dahil sa messenger, video call, pero masyadong marami akong gustong gawin kasama siya at ng mga anak namin kaya't next year, final na. Uuwi na talaga ako. So you see, hindi lahat ng mahabang girlfriend-boyfriend relationships ay nauuwi sa kasalan at panghabang buhay na pagsasama. Meron din kasi yung kagaya ng sa amin na pinagkasundo lang pero magkasundo naman habang buhay. Pinadala lang sa akin at ayoko nang ibalik. Dahil siya ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko kasama syempre ng mga anak namin. Hanggang dito na lang Kuya Bond. Maraming salamat kung mababasa mo rin itong kwento ng buhay at pag-ibig ko. Gumagalang, Jurik. Kahugat, umasang darating ang tunay na pag-ibig at kahit pa masaktan kang muli, paulit-ulit man pagluha, pag-asa'y huwag iwawaglit. Hugot mo'y isigaw, palayain at isa't tinig. Hugot ng puso. Jurik, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong natatanging kwento ng buhay at pag-ibig dito sa ating programa. Maraming salamat. Sana matatiling matatag ang inyong pagsasama. Gaya ng intro ko kanina, kaya lumamig ang pag-ibig, nasirang marriage, ay dahil may nagawa ka. So, dapat yung unang damdamin mo nung niligawan mo siya, panatilihing ganun. I know, mahirap pero kaya yan. Okay, huwag gumawa. Tama yung iniisip mo na dapat matakot ka na mawala ka sa buhay niya. Kasi hindi siya takot na mawala ka sa buhay niya. Okay? And well, may your relationship, your marriage life, your family be blessed with goodness and love mula sa ating Panginoon. At ngayon, muna sa ating mga shoutout. Mula sa ating post sa Facebook, shoutout kay Levelyn Flores. Ganun din kay Edin Batang Imapile. Shoutout to you. And Kenneth Brian Rojas, shoutout to you. Pa-shoutout sa bahay ko. Make-A-Wish TV Philippines. Salamat, thank you, and more power. God bless you too. Jen Baruga Mangulad, shoutout to you. And Radcon Vidad Turingan, shoutout to you. Charissa Mateo Kafugawan, shoutout to you. Rumbawa Bunwen Jackie, shoutout to you. And Janjan Pasqua, shoutout to you. Pa-shoutout po Bono, salamat po, it's Honey Gem. And Ann Ignacio of Sampaloc, Cabanatuan, Isabela, shoutout to you. Kimberly Cass, paano magpadala ng kwento? Isend mo lang sa email dearkuyabono@gmail.com. Joe Gumaru, shoutout to you. Yvonne, shoutout to you dyan sa Boyombong, Nueva Vizcaya.
Art Ramos, shout out to you. Telan April. Hi Kuya Bono, pa shout out naman from Hong Kong, from Bambang, Nueva Vizcaya. Shout out to you. Annabel Pailano Bangibang, shout out to you. Ganun din kay Rose Caroline. Shout out to you, Rose Caroline. Lalaine Bea Buhong, shout out to you. Geraldine Dalit Makabagal Piedad. Pa-shout ko ba from Alicia Isabella, shout out to you, kabayan. Dang Balubar, pa-shout out here in Hong Kong, always nakaabang. Thank you. Marivic Parungaw, may bagong kwento na naman. Yes, shout out to you, Marivic. Zarina May Sulien, shout out Dagiti Family Sulien. Ken Sabalo, Kuya Bono, sana tama yung bigkas ko sa iyong apelyido. Daisy Agaid, shout out to you. Mali, shout out to you. Paul Sherwin Ramones Ablao, boss, shout out to you. Nanonood ako sa mga video mo. And Maricel Tamayo Vicera, wow, may bago na ng mga abangan. Thank you, Kuya. Ang ganda ng theme song ng Kahugot, Kuya. Oo nga. Maraming salamat. Maria Cristina Garcia, shout out to you. Jean Bib Sayod, shout out Kuya Bono sa kateam ko. Movers Family, God bless you all. Kay Omi, salamat Kuya Bono, pa-shoutout sa lahat ng nakikinig sa programa mo, especially my one and only, always listening from Hong Kong. And top fan, maraming salamat, Lynn B. Good afternoon, shoutout man sa lahat ng OFW dito sa Saudi. Thanks sa programa mo Kuya, more uploads, God bless you too, Lynn B. Moises de la Cruz, shoutout kay Ma'am Ella Reyes Curquera. Josie Flor, simangan pa shoutout dagitay. Naaringan kanya kiti programa mo Ijay Santa Maria Flora Apayao sa Andan Malpasti Obrada. Agyaman. And Rodel Di Guzman, shoutout to you. Ganon din kay Ruiz II Gabayan Jaime. Pa-shoutout ko pa from Solano, Nueva Vizcaya. Angela Pahila Ligayo, shoutout to you dyan sa Saudi Arabia. Lani Joan Baligod Doctolero, hello kay Bono, always listening here in Tabuk City, Kalinga. And Leslie Atorod Sanchez, shout out to you. And shout out kay Ate Aris Villas Castillo, ingat palagi. And J. Deril Mission Gutierrez. Sa panahon ngayon Kuya, parang oo, pero yun lang, hindi ka totally masaya, lalo't magkakaroon kayo ng anak para mas doon ka na lang focus sa anak kasi di mo mahal ang partner mo or baka pwede namang i-work out. Okay, salamat J. Real Mission Gutierrez. And Chapiat Fomon as Pablo, at least may papakinggan ulit. Shoutout Kuya Bono from Beluang, Sadanga. Salamat! Jenny de la Cruz ng Chuen Wan, Hong Kong. Pa-shoutout po sa napaka-pogi kong anak na si Pijong. Ang ganda po ng mga story niyo, Kuya. Maraming salamat. Maganda rin kung i-share mo yung kwento mo, Jenny. Mika Els, shoutout kay Bono. Ella B. from Alfonso Lista, Ifugao. And to my call listener, Ella Reyes Corcuera. Mga kapintasan sa Jai Ramon Isabela. Nga pala. Nga kapintasan sa Jai Ramon Isabela. Iyaman, Kuya Bono. Mika Els talaga ha. Jennifer Masinak Dawagan. Wow, salamat kay Bono, may abangan ulit. Shoutout man Kuya Bono sa family Dawagan Ken Masinak from Makilo, Buringal, Parecelas Mountain Province. Maraming salamat Jennifer. Mero Jewel says shout Kuya Bono, ganun din sa lahat ng mga nakikinig na kabayan ko dito sa Japan. Rosemary Lucas, Agsunod at Chuela, narikwento na abangan. Can't wait. Shoutout sa lahat ng masugid na listener ninyo, especially sa mga taga-Tumawini, Isabela. Shoutout sa inyo. And Acuña, papabora pa shoutout man. Met, please, greet lakman. Favorite ko, Acuña from Cagayan ngam at Daak, Hong Kong. Charit, sabi niya. And Carmelita Libe Bursaya. Paano basahin yan? Shoutout Kuya, thanks for the news story. May mapapakinggan na naman ako habang gumagawa ng reports. Carmelita, shoutout to you. Revy Pascual Pacleba, shoutout to you. At yun natapos lahat ng shoutout dito sa Facebook. Maraming salamat. Sa mga hindi pa nakapag-follow ba? Sa ating Facebook, please follow. Hanggang sa muli, stay healthy, kahugot, stay safe, and may God bless us all. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo.
is safe with you.